Subscribers, Hilakbot Stories na naman sa puntong ito. Guys, ito po muna ang ating pinakahuling episode para po sa buwan na ito at magbabalik po ang SHS ng next month na po. Okay, so sana'y nakarating sa inyo ang panawagan na ito at wag nyo na kami munang hahanapin for the next Saturday and Sunday. Okay? But anyway, once again kasama pa rin po natin dito ang ating mga channel members, ang mga regular at silent listeners. Maraming salamat mga solid HTV positive. At syempre mas masarap talagang makinig ng mga kwento natin dito sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories YouTube channel. Lalo na kung meron ka dyang tasa ng kape ni Lola Trinidad. Nako, masarap na masarap, lalong-lalo na kung ewan ko ngayong panahong ito, umuulan na ba sa inyong lugar? Nako, the best at lumalamig na. Nako, the best ang drip and steep coffee, easy to prepare. Hanapin nyo na po sa Facebook Marketplace at dapat i-type mo dyan kape ni Lola Trinidad o kaya naman sa ating HTV merch sa Shopee. Okay, umpisa natin sa kwento ng ating sender na si Mika na susundan ni Nell at ni Janine. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Hello po sa inyo, Sir Red. Just call me Mika. Nagsimula po ako sa pakikinig sa podcast ninyo nung nag-online class po kami. At ako po ay talagang solid na tigapakinig ninyo sa tuwing boring talaga sa pag-aaral sa kwarto. Kaya eto na, magsishare naman ako ng akin. So ako po ay 21 years old na ngayon, pero nangyari po ito noong 2007 or 2008 yata. Ako po'y elementarya pa lamang ng mga panahong iyon at naaalala ko ang mga pangyayari na kung saan ito po yung parang panahon na madalas akong makakita ng mga multo. Nakatira po ako sa eskinita pero hindi po ito yung mga eskinita na dugyot. Okay, so dahil po nasa eskinita yung bahay namin, magkakaharap po yung mga bahay pero hindi po masikip. Kaya pa pong mag-park ng kotse nung time na iyon. Sa panahon na nangyari ito ay wala si Papa sapagkat siya po ay taxi driver. Bali wala pong nakapark na kotse sa tapat ng bahay namin. Ang katapat po ng bahay namin kasi ay yung bahay ng kinakapatid ko. Only child po siya at isang lalaki. Mas matanda ako sa kanya ng 3 taon. Dahil nga only child, meron po siyang yaya. Isang gabi po noon ay niyaya niya po ako na maglaro sa bahay nila. Hindi po kalakihan yung bahay nila. Kaya pagpasok po sa gate, may front door at back door. Subali pagpasok sa gate ay pagdediretso ka ay kusina ang bubungad sa'yo. Pero pag nag-stay ka lang ay sa terrace ka naman at nandoon yung front door. So yung kusina nila ay isang dirty kitchen at pinasimento nila yun at sobrang spacious pa nga dahil may backdoor. So idagdag ko lang na yung mga bahay po kasi dito ay may kasamang mga bakanting lote. Yung sa amin po ay pinarenovate namin para lamang lumaki. So pagpasok sa backdoor ay naroroon na yung sala nila at 2 kwarto. Masikip po doon sa loob ng mga yun. Mga 15 to 20 na hakbang lamang mula sa backdoor ay makakarating ka na agad sa front door nila tapos tanaw na yung bahay namin. Yung design nga po ng front door nila ay yung mga pinto ay makikita mo yung labas. Yung mga pinto, Dahil yung design ng front door nila ay yung mga pinto nakita mo yung labas. Yung mga pinto para hindi makapasok yung lamok. Screen ang tawag dun, di ba? Anyway, yung isang kwarto ay para sa mga magulang niya habang yung isa ay sa kanya at sa kasambahay nila. Double deck yung kama. So nung niyaya ako na maglaro ng kinakapatid ko ay sumama din po si ate para syempre mabantayan ako. Nung nasa loob na kami, si ate at yung kasambahay ay nagsabi na may bibilin lamang daw po sila sa labas kaya pumayag naman kami. So habang wala sila, ay naghahanap kami ng kinakapatid ko ng laruan sa kwarto niya.
Tuwang-tuwa pa nga ako sa double deck niya kasi first time ko lamang po makakita nun. Kaya akyat baba ako sa kama nila. Habang napili ng laruan yung kinakapatid ko ay kumuha na ako ng kahit na ano. Puro panlalaki kasi yung mga laruan niya katulad ng mga kotse-kotse, robot at mga baril, yung mga baril-barilan. So dumampot na lamang ako ng kung ano para sa labas kami makapaglaro. Paghawi ko po ng kurtina, doon ako natulala at napatunayan ang itsura ng multo. As in sa harap ko po talaga mismo Sir Red ay nakakita ako at dumaan ang isang white lady. Literal na napatulala lamang ako sa kanya habang dumaraan po siya ng marahan. Pati po yung kanyang balat ay sobrang puti. Wala din po siyang buhok, wala ding paa, pero nakalutang siya. Nagpapasalamat pa ako sa isip ko kasi nakatagilid lamang siya habang dumadaan pero hindi ko nakita ang kanyang pagmumuka. So parang galing siya sa back door at lalabas siya sa front door kaya gilid lamang niya ang nakita ko. So totoo pala yung ibang kwento na kapag nakakakita ka ng multo ay matutulala ka na lamang sa kinatatayuan mo at hindi mo na alam ang susunod na mangyayari. Napatunayan ko na lang na totoo ang nakita ko dahil paglabas din ng white lady Sir Red ay nakarinig ako ng sigawan sa labas. Yung ibang kabataan na nakatambay sa labas ng bahay ay nakita din pala yung white lady na yun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Siya daw po si Mika at kung sakaling meron pang kasunod o meron ka pang maidudugtong pa sa kwentong ito, once again inaanyayahan na kita para na sa ganun ay alam mo yun maidugtong mailagay natin sa isang compilation or regular episode ang iyong istorya. Sa same email sindakstories2008@gmail.com. Once again kung ayaw mo na mag-type or hindi ka talaga into composition ng mga ganitong klaseng mga istorya, pwede mo po yung i-voice message na lang sa amin. Kunin mo ang iyong cellphone na may audio recorder, make sure naman na hindi ka sa CR magre-record para hindi ma-echo o kaya naman hindi maingay yung background mo. Kumbaga walang background noise ika nga natin para nang sa ganun mangibabaw po yung inyong golden voice at nang marinig natin ng husto ang ikikwento nyo sa amin. Okay? And send mo rin po yan, i-attach mo yan sa iyong i-email sa sindakstories2008@gmail.com. Okay, maraming salamat din pala sa mga recent purchases natin ng kape ni Lola Trinidad. Sana sa puntong ito ay na-access na po ninyo ang ating HTV merch sa Shopee at gawin na rin syempre yung ating, lalong-lalo na sa mga nag-Facebook po dyan, nasa Facebook Marketplace na rin po ang kape ni Lola Trinidad. So, share po namin yung legit na link nitong kape ni Lola Trinidad at yung ating link papunta po doon sa ating Facebook Marketplace para na sa ganun ay ma-order ninyo. Dyan po sa inyong Facebook account, hindi po page siya, Facebook account. Hanapin nyo lamang dyan sa may gawing setting. Dyan, kasama nyo dun yung reels, videos, basta may mga ganun pa eh. Hanapin nyo dyan, may kita nyo marketplace, tapos itype nyo lang kape ni Lola Trinidad, lalabas na po yan. And pwede na kayong umorder sa pamamagitan ng inyong Facebook, okay? So para mas madali, mas mainam at nang sa ganun ay hindi rin mahirap para sa mga hindi po talaga nag-order sa Shopee, ganyan. At once again, wala pa po tayong international na shipping at wala pa po tayo sa Lazada. Sana meron na rin. At sa TikTok, inaayos pa rin daw po ng mga admin. Anyway, second story naman po tayo. Ito naman ay nanggaling sa isa rin po nating sender sa Facebook at siya po si Nel. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw o gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga tigapakinig ng segment na ito. Sabi ang segment siya daw po si Nel. Paalala ko po sa inyo na ang hikwento ko po ay base sa totoong karanasan at nangyari po sa akin.
Ang ikikwento ko po sa inyo ay simula ng 16 years old ako. Sapagkat ngayon, isa po akong 35-year-old na nagtatrabaho temporarily sa Sukat, Parañaque at na-inspire lamang ako sa mga kwento at karanasan ng mga senders. Kaya po ngayon, eto ang aking kwento. Una po ay nung nasa first year high school pa lamang ako. Nasa Aklan ako noong mga panahong iyon nang mag-graduate din ako ng elementarya. Yung edad ko po ay mas ahead sa mga nag-aaral kaya graduate ako ng elementarya sa edad na 16. So nag-stop ka ganon? Anyway, na makagraduate na nga po ako ng grade 6, lumipat na ako sa ate ko sa Iloilo. So nag-transfer daw po siya nung kanyang first year high school. Dito na po nagsimula yung mga hindi ko maipaliwanag na karanasan. Yung bahay po ng ate ko na tinutuluyan ko noon sa Iloilo ay medyo may kalayuan sa ibang bahay at medyo nasa itaas na parte sapagkat talagang bulubundukin na doon si Red. So kapag kukuha kami ng tubig o iigib ay tutungo pa kami at bababa sa ilog at isang beses nga po na may pupuntahan kinabukasan ng aking ate at kanyang asawa ay nagising ako ng 3 a.m. para umigib ng tubig kasi mauubusan kami ng tubig. Nung bumaba na ako papunta sa ilog, andun po kasi at may katabi ito na balon at doon talaga kami umiigib. So natapos ang aking trabaho at umuwi na ako. Yung ilog po ay may parang 150 meters mula sa bahay ni ate at may kalsada pang madadaanan. Sa mga oras na iyon ay talagang maliwanag po yung buwan. Pero doon po nanindig ang mga balahibo ko at maging yung mga buhok sa likod ng aking ulo dahil talagang kinilabutan ako sa nakita ko. Isa po siyang babae sa gitna ng kalsada at nakaputi. Pero si Red, hindi po siya naglalakad kundi lumulutang. Lo! Joke lang, nakakatakot no? Anyway, nonchalant yung reaction. Nakakatakot no? Mahaba po yung buhok niya at sa haba nun ay nakatakip na nga sa kanyang muka. Talagang napaluha ako sa takot si Red at kumaripas ako ng takbo at talagang naiwan ko yung timba na daladala ko. Pagdating ko sa bahay ay gulat na gulat si ate at ang bayaw ko kung bakit ako hinihingal at tinanong kung nasaan yung aking timba na daladala. So ikunento ko tuloy sa kanila ang nangyari at maging yung nakita ko. Pero ang sabi sa akin, marami daw talaga na pinapakitaan ang white lady na yon sa lugar. Ang tawag nga po nila doon ay Baklayan. Palusong kasi yun at marami na rin daw pong aksidente ang nangyari. Yun po yung una kong kwento at sana'y magustuhan ninyo. Marami pa po akong karanasan, maging yung bayaw ko po at ng kapatid ko sa lugar nila. Ayan, sana ikwento mo na sa susunod na mensahe mo sa amin at sana ay, alam mo yun, agad-agad bago matuluyan po na matabunan kasi doon sa ating email. Okay, salamat sa iyo, Nel. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Once again, isa rin pong pagtawag sa lahat na rin po ng mga solid HTV Positive na tigapakinig po natin. Kung sakali man po na mahanapan nyo ng oras, dire-diretso nyo na po na isubmit yung kwento ninyo. Kung sakaling parang meron siyang part 2 or meron pa bang ibang karanasan kang ibabahagi. Para na sa ganun, hindi po siya matambakan sa email. Yun po yung isa sa mga pinaka-reason kung bakit paminsan nade-delay yung next part ng kwento mo dahil parang yung kumbaga tawag ata-atado ba? Ito muna yung first story ko, hintayin ko muna ma-feature bago ko Why not pag may time ka, kumpletuhin or kaya alam mo yon, minsanan na isubmit mo na lang para yun din magawa na rin natin agad-agad maisama sa isang compilation at hindi na rin po natin hahanapin pa yung mga next email kasi paminsan talaga nahihirapan daw po si Admin Clay at yun din po yung dahilan nung kinausap namin siya ng masinsinan kaharap ng isang bote ng Red Horse.
Kung bakit nauulit ang mga kwento, kung kailangan pa niya. Kinounsel namin siya actually, guys. Kaya yun, sabi niya, yun talaga daw, nahihirapan siya. Paminsan, syempre, naduduling din siya. Yun, ang dami mga nag-i-email sa Mutsari at sa sobrang dami po nun, hindi pa po namin ma-feature yung iba. Kaya lagi po, once in-acknowledge, sabi ko nga sa inyo ang inyong email, sure po yan, sureball yan na talaga ma-feature din po yan, okay? So sana'y maintindihan po ninyo, okay? Eto na, last story naman po natin mula naman kay Janine. Sa Facebook page naman po ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Aaminin ko talaga, Sir Red, na sa inyo ako na-hook. Well, actually, meron ako isang pinakikinggan dati na okay, so binanggit po niya, ayoko na rin po magkaroon ng issue pa sa mga channel na ito. Hindi ko na babanggitin para respeto na rin po sa mga kapatid kong narrator. But anyway, maraming salamat at natagpuan mo kami at dahil nung nakinig ka dyan, na-introduce yung aming channel. Okay, so salamat po sa inyo dyan. At ito sabi ni Janine, isa rin sa aaminin ko, ay talagang hate ko yung mga big mirrors, lalo na kapag nasa isang CR ako o kaya namataan ko sa isang bahay. Kasi nangyari po ito noong nakaraang Sabado. Yung ka-boardmate kong lalaki ay nag-dinner and almost 12 midnight na nga. Kakauwi lang din niya kasi galing work bilang isang security guard. Sa kitchen sa gawing first floor ay nandun po yung table na kinakainan niya, and then 1 meter away sa left side ay meron pong lumang wooden cabinet na may big size na mirror na naka-attach po doon. So tumayo daw siya para kumuha ng tubig sa jug namin, and then pag upo daw po niya ulit sa table, sa corner ng kanyang mga mata ay napansin niya yung mirror. Nung tumingin daw po siya sa salamin-salamin, meron daw po siyang katabing babae. Kita niya yung kamay nito sa table at mahaba ang buhok daw sa likod. As in nakaupo rin daw na katulad niya, pero natatakpan niya yung image nito when facing the mirror. So napatingin siya ngayon sa tabi niya, pero wala daw talaga physically na tao. Wala rin naman daw iba doon sa kusina kundi siya lamang. Kaya kinabahan daw siya. Ang ginawa niya, Sir Red, since security guard siya, ay nagtapang-tapangan at inaliw ang kanyang sarili. Pakanta-kanta kahit sintunado para maiwasan daw ang takot habang binibilisan na lamang niya ang pagkain ng kanyang dinner. Maya-maya nga daw, dahan-dahan pang bumukas yung door ng cabinet at may creepy sound talaga, Sir Red, just like sa mga movie. At habang dahan-dahan daw itong bumubukas, napansin niya yung mirror sa door na may nadaanan itong refleksyon ng isang babae at sa puntong iyon ay nakatayo na daw sa mismong harapan niya. Bigla din daw po siyang nakaramdam ng takot dahil animoy may yumakap daw na malamig na hangin sa paanan niya. So pumikit na lamang daw siya at nagpray hanggang sa nawala na daw bigla yung babae sa mirror. Nilakasan na lamang niya ang loob niya, pero tinapos pa rin naman daw po niya, Sir Red, yung kanyang pagkain. Pagkatapos nun, naghilamos pa nga siya at nagpray bago matulog. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi at ito ay galing once again kay Janine. Salamat po. Katulad ni Janine, pwede nyo rin po kaming i-email sa sindakstories2008@gmail.com ng inyong kwento, mga tinype na inyong kwento or nirecord, vinoice over na kwento. Kumbaga voice message para na sa ganun may isama natin sa iba pang mga kwento natin. Siyempre dito sa ating SHS segment.
At tulad na lamang din ng palagi po nating sinasabi sa inyo, syempre ang salamin talaga guys, ito nga yung parang alam mo yon, portal, kaya nga sana malaman din ninyo. Ako din talaga minsan kapag halimbawa nakakita din ako ng cabinet, tapos alam mo yung sobrang antigo ng cabinet na yan, like for example, para maging hindi nalalayo sa kung ano man. Sa personal kong karanasan, doon po sa ancestral house ni na Pamela sa Quezon Province, nakatabi nung talagang pinakabahay ng family niya. Wala naman na tumutuloy doon, kundi yung kanyang lola, pero hindi na din kasi nasa Amerika na rin kasi yung si lola. So basically wala na talaga. So pumupunta lang ang mga tao doon para linisan, para pagpagan ng agyo-agyo, alam mo yan, magwalis, ganyan, mag-floor wax doon sa wooden na sahig para ma-maintain pa rin. Kapag nakikita ko kasi ito, pag ako yung nagwawalis, ako yung nakakakita, na talagang alam mo yung makikita mo yung kabuuan ng katawan mo, kabuuan ng pagkatao mo doon sa salamin na yun, lalo na yung antigo na mga cabinet na parang, alam mo yung 1930s, 1940s pa na talagang generation by generation pa ang gumamit. Tapos yung salamin niya, alam mo yung parang wala mang crack pero meron may mga stain na dilaw. Kapag nakakakita talaga ako ng ganun, iba din yung pakiramdam ko guys na parang alam mo yun, marami for sure itong salamin na ito kung pwede mo lang ma-interview at makakwentuhan. Marami na itong nasaksihan, di ba? Marami na itong nasaksihan na kabalbalan, kababalaghan, or both, di ba? Na hindi natin alam na mga nangyari sa loob ng bahay, sa lumang bahay na yun. Kaya isa rin po kasi yun sa talagang nakakapagdagdag ng pagiging eerie, pagiging creepy talaga ng mga antigong bagay. At saka hindi lang yan, ito nga maniwala kayo sa hindi, mula na rin po sa mga napapanood natin from KMJS, si Ed Kaluwag, di ba? Special mention. Yung mga portal, di ba? Na kung saan mga salamin daw talaga. Kaya kung yung matatandaan, ginamit din po itong salamin, di ba? Sa ating isang series ni Kuya Soju. Shout out kay Kuya Soju, yung Mama series. Hanapin nyo na lamang yung full episode, naka-full episode na po yan. At nang malaman ninyo yung binabanggit natin, yung bahagi na ito na binabanggit ko. And speaking ni Kuya Soju, excited na rin po kami na mai-adapt yung iba pa niya mga short stories at abangan na lamang po ninyo yan. Siyempre dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Kung may Draven Black ba tayo? Meron. Ako, abangan nyo na lamang yan. Kung meron din po ba tayo mga susunod na series? Meron. Abangan nyo. May GY Jones? Meron. Kaya lang hindi ko pa po na i-record at hindi pa namin na isasubmit sa production yung iba. So basta abangan nyo na lamang po ngayong taon na ito at sana meron pa tayong pa-special na episodes. For example, kung sakali man nakarating tayo ng 200k subscribers dito po sa ating YouTube channel. Okay? At after na 200k, tama na. Okay na. Ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.